Revolutionist. Iniwan niya dito. May Oo, natutunan kahapon. tayo. Masarap kaya ito. Tingnan natin. Nakakain kaya ito? Paano ba? Siguro naman, Paano siguro ba nila ginawa naman. yan? Grabe, ano? Papatunayan natin mamaya walang na talagang end screen pagkain. Bago natin natikman itong pambihirang dish na ito at malaman kung nakakain nga ba siya. Batiwan natin ating mga kapatid ng Good morning, mga kapatid! October 26, mga pod, at bigat na sa wikang Ifugao Tuwali. On a high spirit tayo ngayong umaga, mga kapatid, lalo na sa mga handa natin this morning na talaga namang heaven sa sarap. Heto nga't lumulutang pa ang ilan sa mga ito. Kaya nga, Gretchen, kanina pa kami amaze sa mga nakahain sa harapan natin ngayong umaga. No? Lalo na nga dito sa tinagurian nila, flying noodles. Yung palayo, nakakamanghalang na parang umaangat yung mga noodles sa plato eh. No? Parang, paano kaya ginawa yan? Di ba ito pang Instagram lang? Diba? Sayang naman kung hindi makakakain. Diba? Hindi lang nakakamangha, Jess, nakakaaliw din, diba? Diba? Tignan mo naman, diba? Paano ba to? Ito, yan! Paano yan, diba? Pero guys, dahil nga sa hanip na pandar na yan, viral at trending na dish to online. Nagsimula na sa China, kumalat na rin itong pagkain ito sa maraming bansa sa Asia, Mami Chiki. Kasama tayo dyan. Kasama tayo. Pilipinas, represent. Yes. Ayun, yan, kinakain talaga. Yun, nga nung naunang version na pansit. Yan, savory siya. Maraming sahog na gulay. Yes! Itong flying noodles na ito. At unique at kakaiba lang talaga itong presentation. Ngayon ko lang nakita. Actually, di ba? Parang lumulutan talaga siya. Convinced ako. Galing talaga. At para ibida pa sa atin ito, flying noodles na ito at iba pang dish. Kasama natin this morning si Charlemagne Lim, ang may-ari ng Bistro Charlemagne. Good morning. Good morning, kapatid. Charlemagne. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ano yung nickname mo, Charlemagne? Kasi sobrang haba ng name ko, no? May tinatawag ko ng friends ko na Char, yung ibang name. Char o Main? Oo, Char o Ano ba gusto mo? Char o Main? Any. Yan. Paano mo So, naman naisip itong pakulong ito? Pang Halloween ba yan? Oh, kasi may multo ba dyan? actually, ginawa namin yan last year pa. Yung wala pang, hindi pa ng tao narinig yung flying noodles. Yung friend ko, pumuntang China, tapos minention niya sa akin. This was ano pa to, as in, more than a year ago. So ngayon, nag-experiment kami. Paano namin ginagawa yan? Actually, sobrang hirap gawin siya eh. It's super time consuming. At first, yung mga kusinero namin sinasabi, ayaw nila gawin kasi mapipending lahat ng orders. Kasi from noodles yan, papalambutin mo yung noodles, tapos after, ipipirito namin yan. Tapos may method yan eh. May method pagprito, Pagprito, yes. Oo. So, naprito na ito? Yes. Ginawa, yung cooks namin, pumunta pa sa Bistro Charlemagne ng 5 ng umaga. Kailangan pa namin kumuha ng permit from the Ayala Malls para papasukin sila ng guard. So, ginawa namin yan ng 5 a.m. Actually, pag oras sa restaurant kasi namin, no, hindi kami nagsaserve ng pre-cook eh. Yeah. So, we don't microwave our food since 2001. So, usually, lahat ng mga food namin, pagluto, sin-serve na agad. Oo. So, ngayon lang kami nag-pre-cook kasi hindi talaga pwede. Wala dito. I'm sure ito ang specialty nyo. Ito ang dahilan kung bakit ngayon gusto lahat bumisita sa Bistro Charlemagne. Turuan nyo kami, paano ba kainin yan? So, mag-order kami ng flying noodles. Ito munang dadating. Actually, pag nasa restaurant tayo, pag serve namin ng flying noodles, yung sauce namin nandyan na. Kaso hindi namin linalagay pa dyan. It's because kasi pag linagay namin ang sauce dyan, mainit yung sauce, lalambot siya eh. Babagsak siya after mga 1 minute. Ito na siya. Sige, ito na moment, kita natin. Makita. So, paano natin gagawin? Ayun, si Chef na dito. Game. Pakita mo na, Fred. Hi, Fred. Si Chef Fred. Chef Fred. Flying noodles. So, ano ba itong... Bale, usually, ano na siya, it's pag sinabong flying noodles, kasama na Uy, siya. narinig ka nila. Gawin mo rin kung ano yung mga sahog. Yes. So, ito. Ang Para mas kita ingredients sa namin, camera. meron na kaming mga... Yan. Kompleto siya eh. Meron siyang Sa ilalim chicken, muna. may Chicken, beef, beef. may pork, may shrimps, may vegetables. Ayun. Talagang... Kompleto na siya. Kompleto. Yan na, Pansit yan pa lang na, talaga. i-order mo na dyan na lahat. Yes, a meal on its own na siya. So ito, hindi siya kailangan na from the top yung paghulog ng sauce or paghulog No ng na. sauce. Oo, kasi pag linagay mo yung sauce dyan, Yun na. lalambot na rin yung base. Lalambot na yung base niya, mamayang konti, babagsak yan. Kung hindi naman siya bumagsak,
gagawin, spoon and fork, tapos imimix mo siya. Imimix mo. Oo, Pero, so pero lumalabas siya. kumari, gusto mo paglaruan, pwede bang yung sauce ilagay mo dito ng konti? Yes. Para bumilis. Pwede naman, pwede naman. Siyempre yung mga bata, hindi Oo. mo Gusto pipigilan na eh. makita na Natutuwa bumabagsak yung mga na yung bata tower. amazed. Naalala ko dito yung dish sa mga Chinese restaurant eh. Yung kanin na sobrang daming umaapaw na sabaw na ganito. Yes, yung ano yun, Ang parang tawag mga doon? Hokkien fried rice Yun, yan. parang ganun din dito, no? Yes, parang ganun. Galing. Okay, parang- So, nabanggit mo kanina, piniprecook na ninyo hanggang ngayon sa umaga. Actually, for this show lang namin pre-cook. Okay, Pero okay. pag sa restaurant yan, on the spot yan. On the spot. On the spot yan. We don't pre-cook Wala any na. for Okay, food. okay. So parang, ito yung sa akin. Kayo. Chef? Wow! Sinolo! Sinolo ni Mami Pwede ko bang Chiki. subukan lagyan ng ng sauce? Para Ayan, sige, nakakagigil sige. eh. Lahat tayo nga gusto makita kung papaano. Hindi makapagpigil yung bata Teka, dito teka, eh. teka, teka. Ayan, wait. Paano ba dito? Ilalagay sa taas? Sa taas? Yan. Taas yan. 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 Oo, di ba nakakatempe? Oo. So, kailan nyo naisip ito? Last year? pa yan, more than a year ago. Pero nakakatuwa kasi, syempre, pag mga customers namin nagpo-post lang sila, parang hindi pa siya yung nagka-trending. Pero yung food vloggers na nag-post, doon siya yung pinag-usapan. Okay. So, as always, siyempre sa Philippines, culture natin gaya-gaya, di ba? Ngayon, gumagaya-gaya na. Sabi nga nila, na magulang natin, don't play, apaw na. don't Don't play play with your food, pero dito pwede mo siyang gawin. Ayun. Pag sa- Talagang matibay, Enjoy ah. mo Pag yung nasa Bistro experience. Charlemagne, mas mataas pa yung flying noodles namin. Oh, Like, gano'n nakikita talaga? nyo. Gano'n Nakikita taas? nyo. Mas mataas na sa up to the up. Wow! The reason na hindi namin ginawa kasi baka Baluin na maano natin. siya eh. Medyo matagal din siya, Meron no? na pala. Okay. Game. Ayan, sige Excited nga, ako sige kasi nga. sa totoo lang, nakikita ko lahat ng sahog. I think, Mami, kailangan na mahawak dito sa stick. Hindi ako gusto ko yung noodles na medyo Family malutong-lutong effort pa eh. ata ito. Ang sarap nun, no? Yung parang ha? hindi nalo yung lutong, hindi siya lusaw dun sa sauce. So May from tunog pa flying rin noodles, pa. parang lumalabas ang bagsak niya. Parang ano siya. From flying noodles, maging fried noodles. From flying noodles to fried Kung ako yung tatay mo, sinabihan na kita, anak, mamaya na, tama na ha? Hindi tayo makakakain. Ayun. Anak, mamaya na ha? Parang sold ako, Jess. Bagay. Oo, pwede ano? Pwede, Parang may pwede. authority si Jess. Bigyan mo bilang na ako, tatay. bumabata na ako eh. Oh, di ba? Tingnan mo tong batang to. Ayaw tumigil. Ayan. Sige, Tingnan natin. kumain ka na lang. Kumain ka na lang. Ito. Okay. Ano to? Parang titibagin na natin yung Oo, tower. pwede na, pwede Game? na. Sige nga. Yes. Paano? Money shot. Money shot. Wait. Uy, Paano? matibay Paano ha. gagawin? Pinagbutihan nyo Sige. talaga ni Go, Chef Charlie. ha, Ano? Chef? I-half mo na siya. Ihap na. Ganyan? Okay. Pinagbutihan. Okay, yun. Okay, Pero okay, alam mo, okay. in terms of the volume, parang enough for family. Pang Yes. isang pamilya na yung order Tapos na maka yan. Lord of the ano? Rings. Tower. Eye of Sauron, eh, no? Mahirap gawin yung Two towers. mataas. The two towers. Oo, at saka ano siya, sobrang time consuming. Siyempre, yun yung secret ninyo, no? Oo. Kaya actually, may mga ibang shows dati, in-invite, gusto kami i-feature, pupunta sila sa restaurant. Sabi ko, nako, hindi pwede i-feature yan sa loob ng kitchen. Pati yung mga vloggers, hindi kami pumayag. Kasi makikita yung ano, oo, method. secret Dapat sa eh. dining table Kasi na. pag nakita mo, may ibang nagka-copy sa amin na flying doors, hindi siya ganun kataas. Ah. Yung mabababa, mini Alam mo, lang. pinapatanong ni Tintin doon, yung isang kasama namin, kung kumain ka ng ganyan, babakat din ba yung muscle mo? Lalaki din yung katawan mo, parang si Charlemagne. Oy, Justin, subukan mo na. Game, Justin. Game. Gusto ko rin, ano? Gusto ko rin Game. maging macho, Natin, ha? katulad ni Char. So, Thank you. Eh, bukod dito sa flying noodles natin, parang napansin ko, hindi Chinese ang pagkain nyo. Yes. Parang may sisig So, kayo. sa restaurant kasi namin, nag-open kami noong December 16, 2001. So, kami yung first Asian fusion restaurant sa Philippines. Back in 2001, ang mga tao, hindi pa nila alam ano yung word na Hindi pa fusion. familiar. So, kami nagpauso talaga na sa Philippines. So, gumawa na kami ng restaurant na we serve I think all pwede kinds of pa tayo. Asian dishes. So you have what here? So meron kaming may Korean food, may Vietnamese food, may Chinese, may Filipino. Ay, ito and na, then Justin. may Si Justin. Thai. Kamusta? gusto ko yung medyo crunchy pa. Kasi yung iba medyo malambot na, di ba? Oo. Para Mas mas gusto mo may yung ano. texture, di ba? Ano? Masarap. Ito. Kamusta naman yan kumpara sa noodles sa Taiwan? Ay, oo nga. Bagong dating. Ito, Gretch. Hindi Tikman mo crispy. rin. Bigay natin sa Gretchen. Ano yung sasabihin ko? Kami, ang gamit namin imported noodles siya. Yan yung noodles na ginagamit namin since 2009. Gretch. Ano So, yung ito- mga pagkain pa natin dito? Hindi ako nagugutom ka eh. Ito yung ox sisig namin. Kami nag-invent yan sa Philippines. Usually, ang sisig natin, it's made out of pork. Ito, gamit namin ox tongue at saka ox tripe.
Ooh. Yes, Lengua. imported, yes. Lengua. Ito naman yung lengua Sa ox. namin. Ox na Lengua ox. in mushroom white sauce. Usually, ang lengua natin, di ba, brown sauce siya. Ito ginawa namin, white sauce siya in mushroom white sauce. Diba? And then this one is a Thai dish. It's our chicken and soy peanut sauce. So may Thai, may Filipino, may Spanish food. Ito naman, bago namin to actually, never pa to na-feature sa kahit sinong vlogger or ano, kakalabas lang ito to the point na sobrang bago nito, wala pa siya sa menu. Root beer beef ribs. Ginamit namin pang real root beer talaga, Ibig one sabihin, can. you saw it here first, ha? Dito sa Yes, Good Morning as Kapatid. in, Tika, hindi tika kahit nga. sinong vlogger, wala pa kami na, na-invite na vlogger. Justin, mahilig ka ba sa Okay, root? okay. Hindi ka Ano to ulit? dinaya, kasi punong-puno siya sa lasa, tsaka Root sa ulam. beer. Thank you. Dapat ito yung Korean beef stew namin. Yung alam mo, mahilig siya maanghang. gusto Lalagyan rin- mo lang ng konting Chili. Oh, Naku, ang sarap ng homemade Ox chili. seasoning. Naku, sayang, hindi ko nagdala. Yun na nga eh. Ang dami pang Di ba, gulay, Leo? Yes. Okay, root beer Yan, na. chicharong bulaklak yan. Chicharong bulaklak. On top of our ox sisig. Yan ang hindi mo may-expect na makikita mo Root sa beer. restaurant na may Chinese noodles. Alam nyo, Oo. magandang ideya to para pag may birthday. Di ba? Para kung beer? gusto Oo, mo yung naman birthday basta nakasanayan na mag-spaghetti. At saka Normal syempre, na pag sa, pancit, ano, ito di maganda ba? to. Usually, sarap ang, nung pans, ano. ang noodles, di ba siya sa long life? Pag sa noodles, it's Ang a sarap must nitong talaga. chicharong bulaklak, Pang nasisig. birthday. Chicharong bulaklak. So, ox sisig, gamit namin ox-sang and ox-thigh. Ay, yan yung ox. Kakaiba Ito yung talaga. Gamit namin Oo. imported ox-sang at saka ox-thigh. Very Tinan mo, unique ang tinan mo offerings yung kasama nyo. natin, yan na, nakatingin na. si Zombie. Jom, ano, kain tayo, Jom. Hindi, mga 15 minutes pa tong segment na to. Hindi pa kami umaabot dun sa Sorry. ano. Kamusta yung root beer, ano nga, root beer Root ribs? beer beef ribs. Root beer beef ribs. Root beer beef ribs. Natikman mo? Masarap, Justin, what's the verdict? Bumubula. Oh. Hindi naman, So yung hindi naman. root beer beef ribs namin, sinusubi pa namin siya. Oh, wow. Tapos bina-vacuum pack siya. So yung procedure niya actually mahaba. Ano sabihin nun, yung medyo parang complicated. oras yung pag-marinate. Ito parang may chicharon bulaklak. Yes. Uy, nakita ko yung pula. So, Ayan, ano kinuha siya? na ni Rex. Ano to ulit? Lengua in mushroom white sauce. Lengua and mushroom Yes, white actually sauce. sa That's Bistro Charlemagne, we have two kinds of lengua. Tawag namin dyan, lengua in mushroom white sauce. May isa pa, drunken lengua Drunken lengua. in mushroom brown sauce naman. Puntang-punta na silang lahat. Saka sila. Saan ba maki- Oo, saan ka ba meron kaming mapupuntahan? 3 branches, no? Lambot? Meron kami sa Ayala Mall Soledad, that is in the Valley, sa Santa Rosa, Laguna. Meron kami sa Ayala Malls Feliz, that is on Marcos Highway, Malapit border sa akin. Marikina and Pasig, and at Ayala Malls Manila Bay. That's in Parañaque. Nagde-deliver kayo. Nagde-deliver rin kami. Okay, via our delivery apps. Meron. Actually, mas okay pag tatawag kayo sa amin, kami magde-deliver. mas okay. Yes, kasi pag may Grab rin naman kami at saka may mga Ano number? Food Panda. Number nyo. So, ang restaurant kasi namin, meron kaming 3 numbers, no? Oh, Yung wow. pinakamabilis na matanda. Ayan, yan, Pag yan. sa may card. Ayala Mall Soledad, pag Ayala Mall Soledad is 049-258-0846. Pag sa landline naman namin sa Ayala Feliz is 7729-9496. Okay. Pag sa Instagram, nasa Instagram kayo. Meron- Ayun, nakalagay Yeah. lahat yan. Pag mas convenient sa kanila, mag-text na lang sila sa amin via Facebook or Instagram para, Okay. di ba? Yes. Nakakatuwa yung mga putahe ninyo dahil hindi kayo takot maglaro, pero napapanatili nyo pa rin yung sarap. Thank you so much. Yung Galing. authentic na lasa Oo. ng noodles. Thank you. Certified yan. Maraming salamat sa inyo, Charlemagne. Thank you for inviting Ang us. Mr. Charlemagne. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Salamat. Isang maagang nakakabunsog na umaga para sa ating mga kapatid. At ngayon nga, salubungin po natin ang ating araw na may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. Tatrabaho pa ba talaga tayo? Punta na ka natin, Okay, isang araw na lang po, weekend na. Marami pang bagay ang dapat i-look forward. Kaya mas maging inspired at motivated na mga kapatid. Ako po, si Jess De Los Santos. Uy, weekend na bukas, masaya, no? May show din si Jess sa weekend. At iba ang mornings natin mga Pinoy kapag may pansit, of course. Kaya naman sa mga di pa nag-aalmusal dyan, kain na, magkape na, at samahan nyo ang inyong paboritong kasala sa umaga. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid!
Okay, medyo bitin pa yung kainan natin. Itutuloy natin ito mamaya for sure. Pero ilatag muna natin sa kanila kung ano pang dapat nilang asahan sa programa natin ngayong umaga. Kung ano naman, Jess. O, kung may pambara, dapat may panulak din. Pero ito, ipapatikim sa atin ni Doc Dex. Bukod sa masarap, healthy pa ito. Ang kanyang red fruit juice. Abangan sa sandok ni Doc. Type ko yan. Usapang traffic violations naman, paalala lang po sa mga mahuhuli, pinagbabawal po ang pagbabaklas ng plaka sa mga masisitang lumalabag sa batas trapiko. Alamin natin ang inyong karapatan sa Legal Ba To? At seryosong usapan po, paano mga maka-move on sa pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay na tataon. Yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. At ngayon mag-uundas kaliwat kanan na mga Halloween party. At para extra sa mga Halloween paandar, i-level up ang costume sa paggamit ng prosthetics. Ang mga realistic na mga sugat at body parts ibibida sa atin ng nakilala naming artist sa Women Power. At sa maumaksyong balita naman sa Frontline sa umaga. Seguridad sa mga libingan ngayong mag-uundas, pinaigting na. Usapang seguridad pa rin, PNP nagpadala ng dagdag na 300 pulis sa Cotabato kasunod ng nalalapit na barangay at SK elections. At sa sports naman, FEU Tamaraw suwagi laban sa Ateneo Blue Eagles sa huli nilang laban sa UAAP Season 86. Ang akin lang naman, thank you, FEU. Thank you, FEU! Ang akin lang naman, thank you, FEU. Thank you, Thank you. Linggo ulit. Walang beater. Linggo ulit. Magkakaalaman na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Viral ngayon, guro sa Leyte sa sa video habang pinaparusahan ng ilang estudyante, ang ilan sa kanila pinalo pa. Warehouse kung saan may naganap umanong vote buying sinalakay ng mga otoridad sa Navotas. Tumatakdong barangay chairman, patay matapos rat-ratin sa Lanao del Sur. Window hour sa pagitan ng coding scheme, pinag-aaralan ng alisin ng MMDA. Paghahanda sa iba pang sementeryo sa Metro Manila para sa undas, ating silipin. FEU Tamaraw, buzzer beater ang panalo laban sa Ateneo Blue Eagles.
At mahiwagang pasala na matatagpuan sa Quezon City, silipin. Pinahirapan na, pinalo pa. Yan ang laman ng viral video ngayon ng isang guro sa Leyte na pinarurusahan ng ilang pasaway umanong estudyante. Nangako naman ang Regional Division ng DepEd na agad aaksyonan ang pangyayari. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Viral sa social media ang 8 minutong video na ito. Kuha ito sa isang classroom kung saan makikita ang ilang pupils na nakasquat sa gilid at harap ng classroom. Makikita na may hawak na walis tingtingang teacher at tila sinasermonan ng mga bata. Maya-maya pa, hindi pa rito natapos ang guro. Sa isang banda kasi ay pinalo niya rin sa kamay ang 2 batang nakasquat gamit ang walis tingting. Ginawa yan ni Sir habang tila pinapagalitan niya ang mga bata. Hindi rin nakaligtas ang isa pang estudyante sa pamamalo ng guro. Ayon sa nagpost ng video, nangyari ang pamamalo ng teacher sa Burabod Elementary School. Isa itong paaralan sa bayan ng Burawen sa Leyte. Sa ulat naman ng Philippine News Agency, sinabi nito na sinimula na ng Department of Education Division of Leyte ang investigasyon sa ginawang physical punishment ng guro. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Arestado sa Bulacan ang isang lalaki na halos isang dekada nang pinaghahanap ng mga pulis. Ang sospek dati na raw nakapatay dahil sa selos. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Matagal na binuntutan ng mga pulis ang tricycle na yan sa Bulacan kahapon. Nang huminto ang tricycle sa bahagi ng San Jose del Monte, dito na nila hinuli ang driver na matagal na palang wanted sa pagpatay. Ayon sa mga pulis, napatay ng suspect ang isa pang lalaki sa Novaliches noong 2012. Ang gulong love triangle ang tinitignang dahilan ng krimen. 8 taon na rin daw nagtatago sa batas ang 45 taong gulang na suspect. Ito ay love triangle between doon sa biktima at sa katong akusado natin. Tapos nagkaroon ng argumento, sinaksak niya yung biktima. So dito muna nagtago sa Quezon City. Tapos umuwi na ng probinsya sa kanya sa Marinduque, tapos bumalik ng Bulacan. Hindi na itinanggi ng suspect ang krimen, pero hindi niya raw alam na may arrest warrant laban sa kanya. Pinagtanggol ko lang po sarili ko. Pasensya po sa nangyari kasi pinagtanggol ko lang sarili ko. Kasalukuyan ang inihahanda ang mga papeles para sa return of warrant ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Cavite na nagnakaw para matustusan ang bisyo. Ang tinangay na cellphone, ibebenta raw para may pambili ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mag-aalas 7 ng gabi nitong Lunes nang masapul sa CCTV ang lalaking ito na lumapit sa isang gate. Pasilip-silip lang siya noong una at nang makitang walang tao ay naglakad na siya papasok ng bahay. Mawawala siya sa kuha ng CCTV at makalipas ang ilang segundo'y makikita na siya muli na lumabas ng bahay. Kasunod niyan, makikita namang tumatakbo palabas ang ilan pang residente. Hinabol nila ang naunang lalaki na isa palang magnanakaw. Di nahagip sa CCTV pero kinuha ng suspect ang isang cellphone sa sala ng bahay. Nakita siya sa monitor kasi yung mga tao na naglalaro ng Mobile Legend na nasa second floor yung iba, bumaba yung iba. So, chinek. Nung pag-check nila, nakita na lang nila na nasa labas na, nakaalis na. Saktong may nagpapatrolyang mga pulis at tanod sa lugar, kaya nadakip agad ang suspect na kinilalang si Leonard Lazara, 27 anyos. Nabawi din ang tinangay niyang cellphone. Ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot si Lazara sa mga kasong robbery, theft at illegal possession of firearms. Inamin naman ng suspect ang krimen. Plano niya raw sanang ibenta ang cellphone para may pambili ng shabu. Sir, lang po, dala lang po ng sa bisyo rin po siguro. Drug, sir. Mahaharap ang suspect sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa video ang umano'y vote buying na naganap sa isang warehouse sa Navotas. Arestado naman ang isang babae na nahulihan ng mga sobre na may lamang pera. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pinasok ng mga pulis kasama ang ilang opisyal ng COMELEC ang warehouse na ito sa Navotas. May nakapagtindri raw kasi sa kanila na may nangyayari raw ditong vote buying. Huwag kayo magtatago yan. Hindi rin kayo makakalabas dyan.
Nadatnan ng mga otoridad ang nasa 200 nakapilang rehistradong botante ng Malabon na dumayo pa sa Navotas para sa umunoy bigayan. Isang babaeng nahuli sa aktong namimigay ng sobreng may lamang 300 hanggang 500 pesos. Pamasahe raw ito para sa watchers training. Pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan na mga, tapos may listahan. Vote buying po yan. Mahirap po na, isipin nyo, hindi naman kayo rehistrado o hindi kayo taga-Navotas. Pero dito nyo ginagawa. Pamasahe po nila. Aabot sa 400 sobre ang nakumpiska, nagkakahalaga na mahigit 363,000 pesos. Kaninong kandidato galing ito? Ay, wala po. Wala. Sabi niyo, watcher kayo mga... Sabi niyo, watcher kayo. Okay, kami po ay watcher ng 21 barangays. Sa uli, inaresto ang babae. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC at Navotas Police. Sa ngayon po, under investigation pa po at masusi po namin iniimbestigahan pa kung sino yung involved na kandidato. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Paalala ng COMELEC, hindi maipoproklamang panalo ang sinumang kandidatong mapapatunayang sangkot sa vote buying o iba pang kasong may kaugnayan sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang tumatakbong barangay chairman matapos pagbabarilin sa Kapatagan, Lanao del Sur. Sakay ng multicab si Camar Bansil kasama ang kanyang misis at anak nang pagbabarilin siya. Dead on arrival sa ospital ang kandidato habang sugatan ang kanyang mag-ina. Ayon naman sa ilang testigo, ang asawa ng karibal sa posisyon ng biktima ang nasa likod ng pamamaril. Pinaghahanap pa ng mga pulis ang tumakas na sospek. Samantala, nagpadala ng 300 karagdagang pulis ang PNP sa Cotabato City para paigtingin ang seguridad sa nalalapit na barangay at SK elections. Kasunod niya ng insidente ng pamamaril sa lungsod kung saan 3 ang namatay. 2 sa mga nasawi ay mga kandidato sa pagka-barangay Kagawad. May mga nagbabantay na rin daw na miyembro ng Special Action Force at Philippine Marines. Pinaiigting na rin daw ang mga checkpoint sa mga border ng lungsod. Magpapatupad naman ng curfew ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa seguridad sa barangay at SK elections. Ipatutupad yan mula October 28 hanggang 31, simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ang mga may trabaho lamang sa oras na yan, gaya ng call center agents at healthcare workers, ang papayagang lumabas. Huhulihin ang sinumang lalabag sa curfew at alas 5 ng umaga na palalayain. Kasalukuyang nasa COMELEC control ang Negros Oriental. Abala na sa paglilinis ng puntod ang mga bisita at caretaker sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Para sa karagdagang detalye, naroon live si Dave Abuel. Dave, may mga dumadalaw na rin ba sa mga puntod dyan? Gretchen, Jess, wala pang gaanong bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Loyola Memorial Park. Karamihan pa lang dito ay yung mga caretaker ng mga puntod na sinasamantala ang magandang panahon. Minamadalinan ng ilan sa mga naabutan naming caretaker ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Mahirap na raw kasing abutan sila ng maulang panahon at baka di matuyo ang mga pinapagandang lapida. May ilan din na simula Lunes, nagsimula ng maglinis. Nasa 100 puntod daw kasi ang kailangan nilang alagaan. Masaya raw sa pakiramdam kapag nakikita nilang malinis at handa na ang mga puntod bago pa man sumapit ang undas. May mangilan-ngilan din namang dumadalaw na sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw na raw kasi nilang makipagsabayan sa dagsa ng mga tao sa undas. Ayon sa pamunuan ng Loyola Memorial Park, bubuksan ng 24 hours ang sementeryo mula October 31 hanggang November 1. Bawal daw magdala ng mga armas at matutulis na bagay. Hindi rin daw papayagan ang pagdadala ng alak at lighter. Posporo na lang daw ang dalhin para pansin din ng kandila. Gretchen, Jess, ayon sa mga ilang caretakers na nakausap natin, asahan daw ang dagsa ng mga dadalaw ngayong Sabado at Linggo. Paalala naman natin sa mga kapatid nating dadalaw ngayong araw, magdala ng payong dahil medyo mainit ang panahon at para handa na rin kung sakaling umulan. Balik sa inyo. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Loyola Memorial Park, Dave Abuel.
Nagsimula na bumisita ang ilan nating kapatid sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. Gusto kasi nilang umiwas sa buhos ng tao sa undas. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City si Ian Suyu. Ian, gaano karami na yung tao dyan ngayon? Gretchen, Jess, ngayong araw mangilan-ngilan pa lamang ang mga bumibisita para dalawin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Bagbag Public Cemetery dito sa Quezon City. Pero kaninang umaga nga, nakausap na natin ang ilan sa ating mga kapatid na bumisita rito. Si Aling Merlin kasama pa ang mga anak at apo para dalawin ang yumaong asawa. Malinis at bagong pintura na rin ang puntod nito. Si Purisa naman nagpipintura mismo ng pwesto ng kanyang mga anak nang maabutan ng aming team. Tinaon niya rin na kaarawan ng kanyang yumaong anak. Hanggang October 30 na pinapayagang maglinis at magpintura ng puntod ang mga tao dito sa Bagbag Cemetery. Paalala lang din sa mga kapatid nating balak bumisita, bawal ang pagdala ng mga matatalim na bagay at mga flammable materials. Bawal din ang paninigarilyo at ang pag-inom sa loob ng sementeryo. Hindi ang pagdadala ng speakers, pagsusugat ng mga sound system na posibleng magdulot ng ingay. Gretchen, Jess, noong nakaraang undas, noong undas 2022, tinatalang umabot sa 48,000 yung dami ng mga bumisita dito sa Bagbag Cemetery at inaasahan nila na magsisimula na rin ang pagdami ng mga taong bibisita rito pagdating ng Biyernes. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Gretchen, Jess. Maraming salamat sa update, Ian Suyu. Traffic na, lalo para ulalala ang sitwasyon sa mga lansangan habang papalapit ang Pasko. Kaya naman ang MMDA pinag-aaralan ng alisin ang window hours. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Dahil sa inaasahang pagdami ng bilang ng sasakyan sa kalsada, lalo ngayong holiday season, pinag-aaralan ng MMDA na alisin na ang window hours sa number coding scheme sa Metro Manila. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang window hour. Sa mga oras na yan, pinapayagang bumiyahe ang mga sasakyan kahit coding. At kung tuluyan ng alisin ang window hour, diretsong ipatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ibig sabihin, bawal na ang mga coding na sasakyan sa mga oras na yan. 15 kalye ang tatanggalan ng number coding window hours kung sakali. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ito ipatutupad dahil pinag-aaralan pa ang magiging epekto nito. October 6 pa inaprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyon para rito. Bahagi na rin po ito ng mga hakbang na ginagawa natin upang mabawasan nga po ang traffic, lalong-lalo na ngayon at padating na nga po ang Kapaskuhan at inaasahan natin napakaraming sasakyan po ang dadaan sa ating mga kalye. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang motorista. Feeling ko naman kasi kahit may gano'n saka wala, parang yung traffic's the same eh. Wala naman nagbago po eh. So, kung tatanggalin yon, medyo mas mahirap na ngayon. Kung ang goal nila mas malesen yung traffic, I think mayroong tendency na baka yung iba mas bumili pa ng kotse para ma-fill in yung window hours na yon. Dahil naman sa paparating na barangay at SK elections, wala munang number coding scheme sa Metro Manila sa October 30. Gayon din sa November 1 at 2 para sa paggunita ng undas. Samantala, nagbabala naman ang MMDA sa mga pasaway na motorista na dumaraan sa EDSA busway. Mas mataas na ngayon ang multa. Para sa first offense, 5,000 pesos ang babayaran. 10,000 hanggang 30,000 pesos naman sa second hanggang fourth offense. Posible ring suspindihin o ma-revoke ang lisensya ng lalabag na motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Balitang sports, buzzer beater ang panalo ng FEU Tamaraos laban sa Ateneo Blue Eagles sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Tournament. We all see this now. Gonzalez releases the ball clear as they down it goes. And FEU. Tabla ang laro, 59 all sa huling 4 na segundo ng laro. Matinik na depensa ang ipinamalas ng Eagles pero isang off-balance 3-point shot ang naipasok ni LJ Gonzalez. Final score, 62-59. Binuhat ni Gonzalez ang Moraita squad sa likod ng kanyang 19 points, 9 rebounds, 5 assists, and 4 steals. Ito ang ikatlong panalo ng Tamaraos ngayong season. Sa NBA naman, maganda ang simula ng bagong season para sa Denver Nuggets matapos talunin ang LA Lakers 119-107.
Bago ang tip-off, ibinigay muna ang championship ring ng defending champs. Itinaas din ang championship banner sa unang pagkakataon sa Mile High City. Triple-double kaagad si two-time MVP Nikola Jokic matapos magtala ng 29 points, 13 rebounds at 11 assists. Panalo rin ang Phoenix Suns sa kanilang season opener kontra sa Golden State Warriors 108-104. Hindi naglaro si Suns guard Bradley Beal dahil sa injury sa likod. Gumawa ng 32 points at 8 assists si Devin Booker para pangunahan ang Suns. Kabilang sa top 3 ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D pagdating sa fan votes sa Asia para sa Miss Universe 2023. Inanunsyo yan ng Miss Universe Organization sa kanilang Instagram page. Kasama ni Michelle sa top 3 ang pambato ng Myanmar at Thailand. Kung sino man ang kandidato na makakakuha ng pinakamaraming boto sa Miss Universe app, may siguradong spot na sa semi-final round. Susubukan ni Michelle na sungkitin ang ika-5 korona ng Pilipinas sa Coronation Night ng Miss Universe sa November 18 sa El Salvador. Ginawaran ng Lifetime Achievement Award ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez sa kauna-unahang Manila Overseas Press Club Journalism Awards. Sa awarding sa Makati, personal na tinanggap ng aming hepe ang pagkilala. Ang award ay para sa kanyang ambag sa larangan ng pagbabalita sa bansa. Bukod sa kanya, marami pang ibang kinilalang journal ang MOPC. Kabilang na riyan ang co-host ni Ma'am Lucy sa programang The Chiefs ng One News na si The Philippine Star Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Iginawad sa kanya ang Journalist of the Year Award. Dinarayo ang isang folklore-inspired na pasyalan sa Quezon City. Tampok dito ang ilang Pinoy mythical creatures katulad na lamang ng kapre at tikbalang. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Panghilinan. Sinong mag-aakala na dating dalawang lumang sinihan ang dinarayo ngayong pasyalan sa Commonwealth, Quezon City? Pinoy folklore at mythology ang tema nitong Tales of Illumina. May mga sikretong kwarto din at video-worthy spots gaya nitong mga giant ring light na nagpapalit-palit ng kulay. Ang mga ring light na yan, pwedeng gamiting swing ng mga bisita. Bitin ba sa pag-swing? Meron ding forest version yan. Mapapawaw ka din sa effect ng giant kaleidoscope na ito. Suwak din ang atraksyon para sa mga naghahanap ng mabibisita ngayong Halloween season. Bukod sa nakakaaliw, tampok din dito sa Tales of Illumina ang mga Pinoy mythology at folklore na kadalasan hindi na natin napag-aaralan sa eskwela. Matinding pagsasaliksik daw sa Pinoy mythology at folklore ang ginawa para maipakilala sa mga bisita ang bawat karakter. Minumulat po namin sa mga bata kung ano po yung mga na-left behind before sa mga kwento po natin sa Pilipinas. Para sulit ang experience, may mga tour guide din para mas maintindihan, bata man o young at heart, ang bawat chamber na pinapasok. Family-oriented actually ang Tales of Illumina. Bata ka man, matanda, babae, lalaki are all welcome here. Kaya kung G na kayo, magpalit muna ng wardrobe sa kanilang glam room at tumungo na sa Foresta. Dito matatagpuan ang iba't ibang karakter sa ating Pinoy folklore, gaya ng tikbalang. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! No! Ay! Manananggal! Ang kuwebang ito naman, literal na scene zone ka dahil sa dami ng mga mata na nakatingin sa'yo. Bida din dito si Lacandanum o God of Water. At para masagana ang ani, kailangang mag-alay sa sky god na si Dumangan. Pinaniniwalaan na kapag nag-alay po tayo ng buhay na hayop, bagay, pagkain at iba ba, pagyayamanin po ang ating mga pananim at pagyayabungin po ang ating mga ani. Pero kung may mga good, meron din namang kampon ng kasamaan, gaya ni Sitan. At para mas mapagyaman pa ang kaalaman,
Kinarir na din nila ang life-size dioramas ng Ibong Adarna at Florante at Laura na mga classic literary pieces ng Prince of Pinoy Poetry na si Francisco Balagtas. Bukas ang Tales of Illumina araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Hoy! Takutin ako. Ay, pero bago yung katatakutan, i-congratulate muna natin yung hepe natin. Lifetime achievement award. Saka congrats din sa FEU pala. Oh, congrats. Talagang ibibalik mo doon, ano? LG Gonzales. Mahusay. LG Gonzales. Ganun talaga kapag hindi nyo matalo yung ano. Hindi, tingnan natin sa weekend. Pinauubayan nyo na lang. Tingnan natin sa Sunday. Magkakaalaman yan. At sa aming pagbabalik, pagpapakita o pagpaparamdam ng pumanaw nating mahal sa buhay. Senyales nga bang hindi pa tayo nakaka-move on? Pag-uusapan natin yan sa Payong Kapatid. At sigurado namang hahanga kayo dito ha. Dating makeup artist, gumagawa na ngayon ng prosthetic art na panako tuwing Halloween. Ako, tama-tama busy ka ngayon ha. Kilalanin natin siya at ang kanyang mga obra sa Women Power. At sa sandok ni Doc, red fruit juice na tiyak papatok talaga sa mga kids at kids at heart sa Halloween. Paano nga ba ito gawin? Huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid at naghahanap pa kayo ng perfect na panulak para sa Halloween party nyo. Nako, kakaiba ang ating sandok ni Doc ngayong araw. Tuturuan tayo ni Doc Dex Macalental na gumawa ng healthy. Ito si Doc Dex, yan. Healthy at masarap ng red fruit juice. Good morning, Doc. Good morning, Justin. So, perfect for Halloween. Baka may mga gustong mag-trick or treat. So, turuan natin silang gumawa ng healthy na red juice. No? So, dito sa red para juice natin... Para hindi nakakatakot masyado. Pero tingnan natin kung hindi nga sila matakot. No? Pero ito, no, meron tayo ditong carrots, meron tayo ditong apple, meron tayo ditong beetroot, at saka meron tayong dragon fruit. And then may konti tayong luya para doon sa konting minty flavor lang. Minty flavor. So meron din tayo, syempre, kailangan natin kung gagawa tayo ng juice, kailangan natin ng juicer. Ng juicer? Yes. Ng blender? Ng blender or ng juicer. Okay. So, this one, pwede rin blender? Pwede rin blender. Pwede rin blender. So pero ito, no, juicer yung gagamitin natin for today's episode. So gagawin lang natin, lalagay lang natin itong mga itong ating mga ingredients sa ating juicer. So basically, turn on our juicer. And then lagay lang natin ito. First up is our apples. So lagay lang natin yan dyan. Wow! Ayan. Makikita lang natin, ganyan lang yung itsura niya. Okay. Ayan. So lagay lang tayo ng lagay hanggang sa maubos. Kasi nga, nag-juice lang tayo. So our apples, no, meron tayo dito makukuha na benefits na pampa-lower down ng ating blood sugar, ang ating blood cholesterol, and also our blood pressure. Nakakatawa sa apples is medyo matamis din sila eh. Yes, medyo matamis din sila. Pero ang good thing about it is hindi naman siya sobrang taas ng glycemic index. So which is good for the blood. And then meron din tayo ditong carrots. Yeah. So our carrots naman, pulverize. Yan. Okay. Pulverize sila. And then, i-juice lang natin sila ng i-juice. Masaya din, ano? Masaya din. Pagka may galit ka, ayan. Pagka may galit ka sa kaibigan mo. Kahit kanino. Kahit kanino. Dito mo lang ilabas. Dito mo na lang ilabas. Healthy pa. Yes. And then, ilagay natin ang ating beetroot. Beetroot? Yes, beetroot. Ang Tagalog sa ating beetroot ay... Remulatsa. 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 Ayan, yun na. So, hindi, ito ang beet sabay. Ito ang remulatsa sabay-sabay. Yan. So, ayan, makikita natin ngayon na namumula-mula na siya, di ba? Oo. So, ayan. So, ito na halos yung ating remulatsa. Remulatsa. Ito yung magbibigay sa atin ng red color together with our itong itong dragon fruit. Yeah. So, lagay lang natin. Mahal ba yung dragon fruit? Di naman. Kaya naman. Di naman. Saks lang. Saks lang.
Depende rin kasi kung gaano kung gaano karami. Ito yung tanong ko, Doc Dex. Yung paggamit ng juicer versus blender, sabi kasi ng iba, kapag gumagamit ka ng juicer, tinatanggal yung pulp at tinatanggal din yung fiber. Yes, actually yun yung medyo hindi natin gusto lang sa juicer. Pero kasi this one naman, for the purpose lang naman ng Halloween, ganyan. So, mas mabilis. Mas mabilis. Okay. So ito na actually yung itsura niyan. And then, hakaluin lang natin para mag-color red talaga siya. Haluin lang natin. Ito nga pala. Ito na. Okay. Ayun na pala ang juice natin. Yan. And then, ang gagawin lang natin, para mas masaya, lagyan natin siya sa yelo. Sa yelo? Oo, sa yelo. Sige. So, ayan. Mukha siyang cocktail pa no? Yes. Ayan. So, ito na. And then, pwede na natin tawagan yung mga gustong tumikim. Diba? Red na red. Gustong tumikim daw. Diba? Yung mga co-anchors ko dyan. Gretch! Gretch, Jess, Mami Chiki. Ayan. Ito na. Coming. Ito, first. Galing ba yan na source mo? Ito. Meron dyan. May luya yan. May luya yan. May luya. Perfect. Mami Chiki. Uy, malamig pa. Tamang-tama ito. Uy, masarap. On the rocks. Game na. Cheers. Ay, dragon fruit. Cheers sa umaga. Cheers! Healthy ho ito, mga kapatid. Healthy. Walang alcohol. Basta alam nyo, magpapakabait kayo, mga anak. Bakit? Alam nyo na yan. Ay, nako. May ganon? Kanina ikaw yung bata. May dragon fruit. Yes, may dragon fruit din. So, ito po pwedeng gawin ng mga kapatid natin na gustong mag-trick or treat pero gustong dagdagan ng konting spice kasi nga kulay ginger. Maganda to sa digestion Maganda sa digestion kasi walang asukal. Wala asukal pero may tamis. Nakatamtaman lang. Sakto lang yung tamis. Sarap. Diba? Hindi mo na ako makakalimutan. Yan! Cheers! Thanks, Doc! Okay, maraming salamat, Doc Dex Makalintal. Sabi pagbabalik, magpaparamdam ng yumaong mahal natin sa buhay. Senyales nga bang hindi pa tayo nakaka-move on? Parang si Jess lang yan, hindi maka-move on. Hihirit pa lang ako, ito na ako. Kung mati yung naging subject, sa legal ba to? Tatalakayin ni Atty. Buko ang illegal na pagbabaklas ng plaka bilang parusa sa lumalabag sa batas trapiko. At ito naman, mga makatotohanan ng prosthetics na perfect na panakot sa Halloween. Ibibida sa Women Power. Huwag po kayong alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning, kapatid. Iba't iba tayo ng paraan ng pangungulila sa mga yumao nating mahal sa buhay. Pero paano kung habang nagluluksa, nararamdaman mong para bang nandyan pa rin sila sa paligid? Panoorin natin ang ating payong kapatid. Hindi madaling mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung marami itong naiwang alaala sa bahay na iyong tinutuluyan. Pero papaano kung sa tindi ng pangungulila ay para bang nagpaparamdam at nagpapakita ang mahal mong yumao? Ako si An-An, nakaranas ako ng mga pagpaparamdam ng lola ko nung siya ay namatay. Ikapitong araw daw ng libing ng kanyang lola nang magsalo-salo ang kanilang pamilya. Hindi naman daw nila inaasahang makakasama din nila si lola sa okasyon. Nakita ko talaga as in yung lola ko na kumuha talaga siya ng malagkit. So sabi ko sa sarili ko, oh my gosh, no. Parang alam mo yung pakiramdam na natatakot ka, nabibigla ka. Pero ayokong sabihin, nakatingin lang ako sa mga kasama ko. Hindi lang daw si An-An ang nakakita kung hindi pati na rin ang iba nilang mga kamag-anak. Tapos yung tita ko sa malapit sa akin, bigla siyang tumayo. Tapos kinuha niya ba naman yung jacket tsaka bag niya. Tapos umalis siya. Sa tingin ni An-An, kaya madalas magpakita sa kanya ang lola ay dahil marami silang pinagsamahan.
Kasi pag may sakit si Lola, laging ako yung parang nagbabantay, ganun, hanggang sa namatay siya. Kaya yun yung naiisip ko talaga na bakit ako pa yung nakakita sa kanya, yung mga kasama ko hindi nila nakita. Tumagal pa raw ang pagpaparamdam ng kanyang lola kay An-An. Paggabi, may naririnig akong kumakalabo, ganun sa kitchen. Pero alam mo yung nauunang nagigising sa amin doon sa bahay, pag doon si Lola natutulog sa bahay, siya kasi yung nauunang nagka-prepare ng breakfast namin. Yung feeling ko, nandun talaga siya pag natutulog ako. Yung pakiramdam ko na parang lahat ng bahir-lahibo ko tumaas. Tapos yung takot na parang ayaw mo huminga. Yung alam mo ba, yung nakaganyan ka lang tapos pinipipigilan mo yung sarili mo talaga. As in, naganyan ko talaga. Kung ano-ano na raw ang ginawa ni An-An para tumigil sa pagpaparamdam ang kanyang lola, pero wala pa rin itong epekto. Hanggang sa napilitan na raw ang kanilang pamilya na lumipat na lang ng bahay. Mas pinili naming umalis. Pero ang hanap buhay namin talaga is dun sa probinsya. Kasi may mga tanim kami dun, mga hayop, ganun, na inaalagaan. Gayunpaman ay nangingibabaw pa rin kay Ann ang pagmamahal at pangulila sa kanyang lola na noong buhay pa ay naging kakampi niya. Dami kong iniisip, lalo na pag-stress ako, wala na akong lalapitan kasi wala na si Lola. Kasi sa kanya ko lang talaga kunikwento lahat-lahat. At para pag-usapan pa yan, kasama natin live si Dr. Joe May Perez Rifarial, naging chief resident in psychiatry sa UP PGH Hospital. Good morning, Doc Joan! Good morning, Ma'am Chiki. Thank you very much for having me. Yes, syempre natataon itong pag-usapan natin dahil medyo nakakatakot talaga. At yun nga ang siguro sinasabi din ni An-An, narinig natin. Etong tanong ko sa inyo, Doc. Kasi usually yung ganyan, tatanungin si An-An, steer naman yan, nananakot ka lang, wala ka naman talaga nakita. Normal ba na, kasi nag-i-insist si An-An, may nakita talaga siya? Normal yun. Kasi for someone na recently nagkaroon ng loss, na dumadaan sa isang proseso ng grieving, pagluluksa, Ma'am Chiki. Ang tawag natin dito, may tawag yan, Ma'am may Chiki. pangalan. Ang pangalan yan is post-bereavement or grief hallucinations. Hallucinations meaning, kahit wala naman talaga doon, but meron tayong nakikita, may nafe-feel, may naaamoy, especially kung ito ay from that person, no, na biglang nawala or pumanaw na very, especially sa mga pumanaw na very close to someone. Kasi, yes. Oo, I was gonna say, kung talagang tunay na tunay yun, as far as you're concerned, nararamdaman mo, nandun talaga yun ang hallucination. Hallucinations. Pero let me clarify, Ma'am Chiki, na itong hallucinations na ito, normal siya ha. So, kailangan ma-emphasize natin yun na huwag matakot. It's normal. Normal for the grieving process. For the grieving process, lalo na doon sa person na nakakaranas dito. Huwag silang matakot. Kasi ang question always is, ano bang nangyayari sa akin? Kakaiba ba ito? Ba ako? Kasi syempre, sometimes frightening. Kasi nga, lalo na kung first time mong ma-feel yun. But normal siya sa proseso habang tayo ay dumadaan sa proseso ng pagluluksa or what we call grieving process. Right. In fact, nga napag-usapan natin, Doktora, it's also even healthy. Healthy yan para sa mga nahihirapan makamove on. Correct, correct. How so? Healthy siya. Tandaan natin, Ma'am Chiki, na sa pag tayo dumadaan sa pagluluksa, na yung grieving process, meron talaga siyang proseso na kailangan natin pagdaanan. And part ito, itong may mga nakikita tayo, nararamdaman, nafe-feel, doon sa proseso ng grieving process. And meron kasi siyang mga stages. At of course, iba-iba yung pagproseso per individual. Depende din sa how close they were, doon sa nawala, depende sa kanilang relationship. At ito ay nakakatulong kasi alam natin na ang relationship naman natin doon sa namayapa is hindi naman nag-i-end physically pag sila ay nawala. So, ito ay way para doon sa naiwan to feel that connection pa rin. At bigyan sila ng oras, di ba? To sort it out at ma-process. Yung 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, acceptance. So, usually yan yung ruta sa acceptance. Yes. Kasi iba-iba rin tayo kahit may mga stages, hindi po ba? Iba-iba siya, Ma'am Chiki. And again, itong proseso na to, pwedeng hindi siya linear. Hindi siya pwedeng tumatalon-talon. And it may take some time. Now, ang common question din, Ma'am Chiki, kasi is gaano katagal? Yun. Sometimes kasi tinatanong din kami na, Doc, okay pa ba to na sobrang tagal na? Sa mga books based sa psychiatry, no? Doon sa ginagamit namin na book na DSM-5, meron nakasulat doon na 6 months. Pero, tandaan natin, iba kasi sa culture natin. So, as Filipinos, allowed tayo to mourn, to grieve, no? For as long as, again, wala siyang time frame na kailangan pagdating ng 6 months,
okay ka na. Hindi ganon. Lalo na tayo, we are very close-knit, diba, sa ating mga relatives and family. Ang important lang is, alam natin kung kailan na talaga kailangan mag-seek ng help. Kung ito ay nagiging kasi may tawag, Ma'am Chiki, na uncomplicated, which is normal, grieving process. Meron din complicated. So ito na yung kailangan babantayan. Prolonged grief. Prolonged, yes. Kung minsan, kung siguro wag 6 months, pero kung talagang taon na at hindi pa rin talaga kayo makabalik dun sa normal na pamumuhay, yes, kailangan yung siguro. Functionality. Kasi sa sobrang distress siguro, to the point na naapektuhan na yung functionality, mga gampanin sa buhay. Like for example, kung tayo ay nagtatrabaho, tapos parang ang impact nito is na-absent tayo sa work, hindi rin nakakapasok, lagi tayong isolated, nagkukulong, apektado na pati ang ating physical health and well-being, then really, mas maganda ay matulungan tayo sa proseso na yon with someone na makakatulong sa acceptance. Ito naman, doktora, kasi meron namang iba, yung iba natatakot, yung iba gusto nilang lagi nagpapakita para feeling nila nandyan lang. Biglang hindi na nagpapakita. So feeling nila, ano ba to, hindi na ako mahal or iniwan na talaga ako. How would you explain that? No. Of course, kasi sa acute stage, yung the days after nung pagkawala. Yung kakanyari lang. Oo, kakayari lang. Merong mga na-activate na brain yun yung biochemistry, no? The biological component itong kung bakit may mga nakikita or nafe-feel na kakaiba. Kasi pag tayo ay dumadaan sa isang ganitong klaseng pagsubok or challenge, tumataas, na-activate ang ating sympathetic nervous system response. Scientific pala, no, doktora? Meron talagang nangyayari. Maraming mga, yung quote-unquote chemicals, we call it neurotransmitters sa brain, ang apektado pag tayo ay faced with a challenge na ganito ka-distressing sa isang individual. Now, kaya nagkakaroon ng altered state, na kaya may mga nakikita, nafe-feel, but wag matakot kung hindi na nakikita later on. Wag isipin na hindi na ako mahal, hindi na ako nagmamatter, because it may, once habang tumatagal, naglo-lower na yung mga chemicals na yon, medyo nag-stabilize na. At ito ay pwede mag-manifest in other forms. Like, pag example, tayo ay nanaginip about our loved ones na pumanaw, or yung iba naman, kino-continue nila to live on. No? Yung pinapaano nila, no? Commemorate yung memory, they continue to honor the memory. Yung iba, sinusuot nila or ginagamit nila yung ibang mga singsing, mga damit, mga bags ng kanilang mga loved ones. And these dreams, kung minsan, years after, mapapanaginipan mo. And it's really just to comfort you. It's your way of dealing with it and just remembering the, diba, the presence of your loved ones. Correct po. So patuloy pa rin ang connection. The relationship will always be there. Kaya yung sabi, Ma'am Chiki, ng iba na kailan mag-move on. In fact, Ma'am Chiki, we are, hindi tayo nag-move on. Ang tawag natin dito ay na-integrate natin yung experience na yon sa ating new pagkatao. Normal. Alam natin lahat yan dahil sa COVID. Yung new normal, panibagong normal. Huling payo kung papaano tayo makarating doon sa new normal at ma-accept ng bonggang-bongga sa inyong, sa inyong karanasan. Anong pwedeng gawin? Mas maganda, Ma'am Chiki, pagdaanan natin yung proseso na yun. I-acknowledge natin kung painful, kailangan umiyak, iiyak natin yun, ilabas. And mas maganda, support system is very important. So, be with your family, friends na talagang nandyan to support you through the grieving process. And know na I'm sure lahat ito ay mag-a-add sa ating growth as an individual. Especially kung na-integrate na natin yung meaning and purpose ng mga pangyayari sa buhay. Ang ganda nun, Doc Jones. So halos pareho tayo naiisip dahil yung sa akin, tayo mga Pinoy, likas tayong mahilig, yung mapamilya talaga. At gusto natin yung may nakikiramay sa atin. Kaya bilang mga kapamilya o kapatid ng mga may yumao, ng mga nangungulila, let's be there for them. Dahil alam natin sa pag-aaral na ang mga Pilipino, ganun mas madaling nakakapag-move on, ika nga. Support from the family is very important. So walang iwanan, especially during a grieving process time. And give them time. It's a process, ika proseso talaga siya at walang timeline ito na hanggang dito lang. Normal lahat ng ating emotions at very valid kung tayo ay nakakaramdam nitong mga hallucinations in the early onset. Maraming salamat, Dr. Joan May Perez Rifarial. Thank you so much. At ito po, kakapasok na balita mula kay Jester. Mga kapatid, kakapasok lang po na balita, di bababa sa 22 ang patay sa mass shooting sa Lewiston, Maine sa Amerika. Di naman bababa sa 50 ang sugatan. Gamit ang isang Armalite, unang namaril ang suspect sa isang bowling alley. Umatake rin siya sa isang kainan bago tumakas. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo ng gunman. Isang manhunt na ang ginagawa ngayon ng County Sheriff's Office para mahuli ang suspect. Ngayon po, magbabalik ang Good Morning Kapatid, pero sa pagbabalik natin, legal bato muna tayo. Sasagutin ni Attorney Buko ang mga issue tungkol sa baklas plaka na inirereklamo ng ilang motorista.
Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Sino sa inyo nakaranas na imbes na tikitan, plaka mo ang pinag-iinitan? Usapang baklas plaka tayo. Kasama si Atty. Buko sa Legal Bato. Boss, bakit nyo naman po tinatanggal yung plaka ng motor ko? Meron kami anti-road obstruction policy. Maliwanag yung motor mo, nakaharang sa kalsada. May violation ka. Eh boss, saglit lang naman po ako pumarada. May dineliver lang po ako sa looban. Hindi pwede, may violation ka talaga. Attorney, legal po ba ang baklas plaka? Hindi po yan legal. Ayon sa LTO Joint Administrative Order number 2014-01, mahigpit na ipinagbabawal ang baklas plaka bilang parusa sa mga lumalabag sa traffic rules. Ang mga LTO officials at deputized agents ay pinapahintulutan lamang na mag-confiscate ng driver's license. Yung mga traffic enforcers ng mga local government units na hindi naman LTO deputized agents ay walang kapangyarihan na mag-confiscate ng lisensya o ng plaka ng sasakyan. Ang pwede lang nilang gawin ay mag-issue ng ordinance, violation receipts, o traffic citation tickets. Attorney, nahuli ang minamaneho kong motor sa barangay dahil maingay ang tambutso. Naklas ng barangay yung tambutso ng motor ko. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang paglabag sa ordinansa ay may karampatang parusa. Pero hindi ito pwedeng ipataw direkta nang walang due process at hindi dumadaan sa korte. Subalit magiging legal ito kung may no contest provision ang ordinansa, kung saan may opsyon ang nahuling lumalabag na maaari niyang isurrender yung kanyang maingay na tambutso bilang kusang loob niyang pagtupad sa ordinansa. Pero pag hindi pumayag ang motorista, dapat siyang kasuhan sa korte at hindi pwedeng direktang patawan ng parusa na babaklasin ang kanyang tambutso. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. First, dapat may due process. Yes. Hindi pwedeng sila yung mag-enforce nun. Oo, di ba? At lisensya lang. Alam niyo, isa din maganda siguro, gawa natin, susunod din ng episode sa Legal Bato, yung ano naman, yung responsive accountability naman ng mga motorista. Kasi, aminin natin, may mga motorista nagpapalit ng plaka. Ay, meron. Lalo na ngayon. Dahil coding. Coding at mawawala ang window hours. Alam na. Maganda. Diba? Alam na. Sa susunod, kay Atty. Buko de la Cruz. Yun. Abangan natin yan. Dadating tayo dyan. At sa aming pagbabalik naman, Lodi Prosthetics Artist na talagang makapanindig balahibo mga obra. May pasample sa atin live sa Women Power. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Ka-holding hands ba ang hanap niyo? Eto na ang inyong solusyon. Sa mga mahilig sa horror dyan tulad ko, siguradong curious kayo sa behind the scenes ng mga nakita nating panakot sa TV. Ang kwento ng aming Lodi Prosthetics Artist, tunghayan sa Women Power. Takot sa horror movies noon, pinagkakakitaan na ngayon. Yan ang kwento ng prosthetic artist na si Juliet Salinas Beringer. Masaya raw si Juliet tuwing ginagawa ang kanyang art. Nagsimula bilang makeup artist ang tubong Davao na si Juliet. Nang magdesisyong magtrabaho abroad, ginagawa pa rin daw niya ang kanyang hobby. Sideline. Tapos pag nasa bahay ako ng amo ko, nakauras lang para mag-practice sa mukha ko. Mas naging metikuloso raw si Juliet sa detalye nang magsimula siyang ma-feature sa magazines. Good morning kapatid! Ito nga pala model ko, brother ko, si Primo Salinas. Gagawa ako ngayon ng prosthetic makeup sa kanya. Ang dating kinatatakutan ni Juliet, nagbigay ng katakot-takot na biyaya sa kanya.
Nagawa niya yan dahil sa sipag at lawak ng imahinasyon. At para ipakita nga sa atin kung paano gawin ang mga obrang na ito, kasama natin live sa studio si Juliet. Hi, Juliet! Good morning! Hello, hello! Kakaiba yung necklace ni Juliet. Oo, ngayon napansin natin, ano? Juliet, yung mga Idea ng gawa brother mo, ko to. parang totoong-totoo, ano? Parang totoong kamay naman na nakakatakot. Paano mo nagagawa itong, anong material ang ginagamit mo? Yung bali silicone lang po, nagmo-mold ako. Bali ito, kamay ko, kamay ng brother ko, paa ng friend ko. Minolde. Paano minumolde yan? Yes. Gawa ka muna ng life casting, tapos buhusan mo ng silicone. Ganyan na. Bakit kayo nahilig dito sa katatakutan? Actually, nung bata pa ako, takot ako. Takot ako sa mga ganito, ayaw ko. Tapos, iwan ko, nahiligan ko. Wala, ganun pala yun. Bigla lang. Conquer your fear. Biglang dumating, tapos na-try ko. Pag-try ko, ay gusto ko pala. May dugo na ganito. Pero ito kapatid mo si Mike? Anak ko po. Ay, anak mo? Si Mike. Si Mike, anak mo si Mike. O, ito, kwentuhan mo naman kami tungkol sa prosthetics na ginawa mo sa kanya. Gaano katagal? Ginawa ko to kailangan kasi mga 4 days before sa time na gamitin. Para hindi siya mapangit kasi mag-mold siya eh. Mold. 4 days? 4 days? Oo. So, apat araw niyang suot ito? Hindi. Nakamolde, minolde lang. Minolde ko. Tapos, isa-isa ko yung nilagay, dinugtong doon na. So, para ganito na ang finishing. Tapos, ano po yung ginagamit yung pandikit sa kanyang mukha? Latex lang po. Ano po? Latex. Latex. Okay. Bisaya po ako yung Tagalog. Naku, okay lang yan. Anong ngipin na yan? Ito, ginawa ko lang din itong ngipin na ito. Ano lang ako tingin sa YouTube. Alam mo, ang kakaiba sa'yo, napaka-realistic naman ginagawa niyo. Kahit yung texture eh. Kagawa sa silicone. Kala ko nga kung sino yung kahawak kamay ni Gretchen kanina eh. Ay! Buti nga may kahawak kamay eh. Wow! Buti nga may kahawak kamay. Wow! Ganun din. Go ahead. Maaari mo ba kaming turuan kung paano gawin yung yung prosthetics? Ano ito naman nakikita nating ito siya is material. ito na yung last ko, i-paint ko na lang para maging siya. Yan, parang look sige. realistic siya. So i-paint ko na lang ng ganito. Kunwari dito sa black siyempre tignan mo siya kung yung parang may red dito parang para maging siya, yung... Ito, habang ginagawa mo yan, tatanong ko sa'yo, ha? Sige. Ito, yan yung... May ginaya ka ba na image ng parang Walo. demonyo? Yan ang interpretasyon mo ng parang masama? Imagination ko lang. Demonyo, ganyan. Parang, pero matangas yung ilong ng demonyo. Mga 2 days before... Afam. Afam na demonyo. Hindi kayo Pati sa Halloween may may Matangos version talaga ang ilong ng anak ko din. Nito, mga 2 days before sa gabi, nag-iisip ano magandang gawin. So, na-imagine ko, ganito. So, ginawa ko isa-isa. Ito isa, ginawa ko, gawa. Tapos dito ko na dinugtong-dugtong siya. Artist ka talaga, no? Kung ano lang talagang gumana sa utak ko yung gagawin ko. Ito rin, Juliet, gawa mo rin. Kasi tinan mo, detalyado talaga. May mga fingerprints pa ito. Sana may din, yung parang lagyan mo ng scent, yung amoy paa. Parang yung... Ito, Ewan ko sa'yo, Jess. Ewan ko sa'yo talaga. Hindi, pero paano mo nagagawa yun? Yung mga detalye ng kamay, dinadagdag mo lang? Oo, dagdagan ko lang kung ano, siguro ganito maganda. Tapos tingin-tingin ako. Dito, may sugat dyan. Anong pinakamahirap na nagawa mong obra? Wala pa sa ganito kasi yung nahirapan lang ko yung first movie ko sa Romel Ricafort, si Allen Dizon yung aktor. Tapos yung bigla lang na pinagawa ni Direk sa akin ng nalapnos ang balat. Yun. Pero parang busy sa pelikula ko talaga. Parang hindi niya sinabi sa akin on the spot lang na gumawa ka ng ganito kasi kailangan natin. So ginawa ko half body ng model. Mahirap bang tanggalin? Halimbawa, Hindi, kung ikaw madali lang. Madali lang. Hindi naman masakit sa balat? Hindi naman, basta lang yung mga buhok niya, lagyan mo muna ng Vaseline or whatever na para hindi didikit sa buhok. Masakit kasi. Pero lahat ba ng ginagawa mo yung nakakatakot? Or pwede rin Hindi yung mga naman. pleasant, yung mga fairy, Or yung mga angels. diwata. Oo, meron ako ganon. ganyan. Traditional makeup, nagawa din. Pero anong gustong-gusto mo? Ano yung pinaka-ini-enjoy mo na gawin? Ganito. Ay, ganyan talaga. Ito pong hawak niyo, face paint lang yan. Oo, face paint. Basic face paint. Ibig bang sabihin, Juliet, mabenta ka lang kapag panahon ng Halloween o all throughout the year naman, meron kang nakukuhang kliyente, mga gig?
Mostly Halloween talaga. Halloween. Pero pag may magpagawa sa movie, Movies saya na talaga. ako. Magkano ang ganito? For example, yung kamay. Mahal ba gumawa nito? Kasi nung ganyan pa, umabot din ako ng yan 4-5. Ay, mahal. 4-5. Para sa Materials isang, lang. Materials pa lang. So, ibebenta mo yan ng mga At least, kunting tubo. Konting tubo. Sa natin. Doble mo na, hindi mo ng 9,000. Kasi wala kang sinushortcut. Kita mo naman pati yung mga wrinkles sa likod. Talagang, oo, sobra siyang realistic. Pero yan, Juliet, ay for display. For display yan, Juliet. Pero ano naman yan? May laman sa loob eh. Wala Silicone din. Feeling lang talaga ng silicone. Ayan, meron May pang mga ugat-ugat ugat. pa, no? Ako na nag-paint ng Talaga. Paint ko na siya. Oo, kita naman na dry pa rin ang commitment feet, mo, diba? Juliet. Tapos yung mga details dito, ako na rin nag-isip kung paano para mamukhang Ayan, talagang May mga parang ugat-ugat Eh, pag hindi po kayo nag-ganito, kung wari, low season, ano pong kabuhayan po ninyo? Traditional makeup, tapos yung Ay, mga makeup din hair kayo? makeup din kayo. Yung sabi ni Madam sa Fairy, ganun. Pero nung pandemic, nag-stop ako ng mag-makeup kasi nga, Diyosan. Yes, oo. Ako, may tindahan ako dun sa Davao, ukay-ukay, mga makeup products, mga ganun. Madiskarte rin. Oo, hindi pwede wala. Kasi paano tayo mabuhay? Ito, idea ito ng brother ko na gawin daw pintas. Oo nga, close up nyo nga direct. Nakikita nyo ba? Parang may, ayan. Pero, ayan, with consent naman. Ayan po, magkano po yung necklace na yan? Hindi ko pa alam, hindi ko binabintay. Pero fully book ka ba? Like ngayon, Halloween, fully book ka na? Marami bang kumukuha sa'yo? Kagabi, mayroon ako doon sa Roots. Nag-makeup ako. Nung sa tapat ng ano. Oo. Tapos ngayong 27, mayroon din ako. Ano pangalan ng son mo? Si Mike Douglas. Mike, ikaw ba, tingin mo ba, magugustuhan mo rin ito? So marunong ka na, tinuturuan ka na rin ni mama mo? Hindi, busy kasi ako sa work ko. Busy sa work. Pero pwede kang laging model. Kahit anong gawin, di ba? Ang galing. Ito, hindi ko pa na details. Bagay naman sa'yo. Kaya naman. Nakakatawa talaga diskarte ni Nanay Juliet. Para sa mga gusto magpagawa, saan ka ba makokontak, Nanay Juliet? May FB page po ako sa Juliet Salinas Jules at saka Juliet Artist sa Instagram. Juliet Beauty Juliet sa Instagram din. Sa din TikTok. Ayun. Sige, batiin mo yung lahat ng mga kamag-anak mo sa Davao. Sige na, dali. Ay, yun nga pala sa mga kapatid ko, Janet and Lilibet, Dalmans and Kakayurin Family. Yung Lechon House pala ng Ay, naku, lahat ng mga sa Davao na nanonood sa atin dito. Yung mga kaibigan ko, Jirilyn, Luana, yung buntag. Ikaw din. Boses demonyo. Boses demonyo, ayan. Hindi ako Mayan. The Rangers Family din pala. Ayun, Maging katatakutan man. Di ba? Ay, PDO. Sa shop ng kapatid ko. Yes, go. Dito ko sa Team Badass Busted sa Marikina. Oo, may. Wow. Badass Busted po. Primo Salinas Jr. Salinas. Thank you. Maraming salamat, prosthetics artist Juliet Salinas Beringer. At maging katatakutan man o kagandahan, talagang pulido. Pulido kayo gumawa. Minsan lang yan, Dutch. Maraming salamat sa Christmas gift mo. Holding hands. That's it para sa ating Fly High Thursday. 60 days to go. Pasko na. 2 buwan. Kita-kits po tayo bukas, mga kapatid. At i-enjoy lang ang araw. Spread ang good vibes. Keep smiling lang yan ang paalala namin sa inyo. Ang inyong paborito kasama sa umaga kasama sino? Sila na Chris Lee and Jerby Lee. Lahat kayo, good morning! Mga kapatid!